bago umalis papuntang paliparan. 3 bagay lang ang ginawa ko. Una, ang nilagdaang kasunduan sa diborsyo. Inilagay ko sa pinakakapansin-pansing lugar sa sala. Pangalawa, kinontak ko ang grupo para sa peking kamatayan. Sinabihan ko silang maaari na silang kumilos. Pangatlo, lahat ng mga mensahe ng pag-aalala na ipinadala sa akin ng matalik kong kaibigan sa mga nakaraang taon. Pati na ang bawat video ng pag-inspeksyon sa mga kargamento. Lahat ay kinopya ko sa isang e-drive. Itinakda ko ang oras para otomatikong ipadala ito kay Shen Yanshen, ang asawa kong prince ng Timog Silangang Asya. Pagkatapos ay binuhat ko ang aking maleta at isinarado ang pinto nang hindi man lang lumilingon. Ang destinasyon ko ay hindi ang inayos ng asawa ko, ang aristokratang ospital sa Thailand, kundi sa libu-libong milya ang layo. Sa isang lugar sa mapa, na hindi man lang mahanap, isang maliit na bayan sa hilagang Europa. Mula ngayon, kahit sa langit o sa lupa, hinding-hindi na niya ako mahahanap pa. Dahil lang noong una, pinapunta niya ako sa Thailand para doon manganak. Akala ko pa noon sa aking kamangmangan na iyon ay kanyang pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Hanggang sa gabing iyon, pumunta ako sa silid aklatan para maghatid ng sopas na ginseng. Hindi ko sinasadyang marinig siyang may kausap sa telepono. Ayos na ang lahat doon sa Thailand. Ang kasal natin sa susunod na linggo. Siguradong hindi na siya makakabalik. Shenje, napakabuti ni Ate Wan sa atin. Ang linlangin siya ng ganito para manganak sa ibang bansa. Paano kung malaman niya ang totoo at hindi niya kayanin? Hindi niya malalaman. Kayong dalawa ay pareho kong aalagaan ng mabuti. Kakalipat ko lang ng 20 milyon sa account niya. Ang 2 minahan sa Hilaga ay inilipat ko na rin sa pangalan niya. Sapat na ang kabayarang ito. Tahimik akong nakinig sa labas ng pinto hanggang matapos. Pagkatapos ay pumasok ako sa banyo. At ang mangkok ng sopas na ginseng ay ibinuhos ko lahat sa inidoro nang walang natira. Kung iyon ang gusto niya, pagbibigyan ko siya. Ako at ang sanggol ay tuluyan ng maglalaho sa mundo niya. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pigilin ang pait sa aking mga mata. At nilunok ang lahat ng sakit. Napakadahan-dahan ng aking bawat kilos. Sa takot na maabala, ang kaawa-awang magkasintahan sa kabilang silid. Ate Wan, ang 2 minahan sa ilalim ng pangalan mo. May mamimili na interesadong bayaran ito ng buo. Pero kailangang bawasan ang presyo ng 10%. Sa tingin niyo po ba ay ayos lang? Mas mabilis maibenta, mas mabuti. At lahat ng mga ibinigay ni Shen Yanshen sa mga nakaraang taon. Ang mga villa at alahas na regalo niya sa akin. Lahat ay kailangang maibenta agad. Mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi dapat nagpupuyat ang mga buntis. Sinipa ako ng baby kanina. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pasensya na sa hirap mo. Pagdating mo sa Thailand, may pinakamahusay na medical team doon na mag-aalaga sa iyo. Para mapanatag din ang loob ko. Tinitigan ko ang mukhang ito sa harap ko. Dati, akala ko ay gwapo at mapagkakatiwalaan siya. Ngayon, nasusuka na lang ako sa kanya. Talaga bang hindi ka makaalis sa susunod na linggo? Ang mga kargamento sa Hilaga ay nasa kritikal na yugto na. Kailangan ko itong bantayan ng personal. Hindi talaga ako makaalis. Kapag natapos na ang transaksyon, lilipad agad ako doon para samahan ka sa iyong panganganak. Kapag nagsisinungaling siya, hinahawakan niya ang kanyang ilong. Mahalaga ang negosyo. Huwag ka ring masyadong magpakapagod. Matulog ka na ng maaga. Hindi ito ang inayos ni Shen Yanshen para sa akin. Ang aristokratang ospital na iyon sa Thailand. Kundi ang muli kong pakikipag-ugnayan. Sa isang lugar na matatagpuan sa Troms. Isang napakapribado at dekalibreng sentro ng panganganak. Isang maliit na bayan sa hangganan na hindi man lang makikita sa mapa ang Gotnat. Tungkol naman sa kasal ni Shen Yanshen at Fang Yuru. Hindi lang ako magbibigay ng basbas sa kanila. Magpapadala rin ako ng isang malaking regalo na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Para sa linyang ito ng negosyo. 3 beses akong nagpabalik-balik sa Bangkok habang malaki ang tiyan ko. Ilang beses na muntik ko nang ikamatay doon. Samantalang siya, kampanting nakaupo lang. Ate Wan, bakit ka napadpad dito? Hindi ba't sinabi ni Shenje na manatili ka na lang sa bahay? Para magpahinga ng mabuti at maghanda sa panganganak. May ilang mga account na hindi pa tapos at set. Nandito ako para tapusin ang lahat. Itapon niyo ang upuang ito. Pasensya na. Lumala ang pagiging maselan ko sa kalinisan mula nang mabuntis ako. Nandidiri ako sa mga bagay na nahawakan na ng ibang tao. Paumanhin, Ate Wan. Hindi ko napansin. Sinabi ni Shenje na aalis ka na papuntang Thailand. Kaya pinapamilyar niya muna ako sa mga account sa Hilagang Hangganan. Para hindi maantala ang mga gawain pag alis mo. Mautak talaga si Shen Yanshen. Gagamitin niya ang pinaghirapan ko na muntik ko nang ikamatay. Para lang iangat ang posisyon ng babaeng mahal niya. Mahal, hindi ba sinabi ko sa iyong huwag ka nang mag-alala? Bakit pumunta ka pa rito sa opisina? Ako lang ang nakakaalam ng mga detalye sa bangko. Kapag hindi ko ito na ipaliwanag ng malinaw, hindi ako mapapakali sa pag-alis ko. Dati lang humahawak ng pinansyal si Yuru.
Hindi pa siya nakakahawak ng negosyong cross-border, kakayanin ba niya? Malaki na ang ipinagbago ni Euro nitong mga nakaraang araw. Isa pa, may mga tauhan namang tutulong sa kanya. Walang magiging problema. Ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay ang batang nasa sinapupunan mo. Ipaubaya mo na ang lahat sa amin. Sa amin. Napakadulas niyang sabihin ang dalawang salitang iyan. Akala niya kapag nakuha na niya ang linyang ito, ay magiging matatag na ang posisyon niya sa kumpanya. Ngunit hindi niya alam na kung wala ako para makipag-ugnayan sa mga mahalagang tao, ang linyang ito ay isang nakakamatay na bomba. Lin Qingwan, masama ba ang loob mo ngayon? Hindi, baka dahil malapit na akong manganak. Medyo kinakabahan lang ako. Huwag kang matakot. Naiayos ko na ang ospital at ang sentro para sa panganganak. Pinakamabuti kung lilipad ka na doon sa susunod na Lunes. Sa susunod na Lunes? Tamang-tama ang oras. Eksaktong isang araw bago ang kasal nila. Sige, susunod ako sa iyo. At King. Nagbayad na ang mga mamimili ng dalawang minahan. Mabuti. Pati na rin ang mga bahay at pwesto sa ilalim ng pangalan ko. Humanap ka rin ng mamimili. Ibaba mo ng 20% ang presyo sa merkado. Dapat mabayaran ang buo sa loob ng 3 araw. Dahil kung puputulin ko na ang ugnayan, dapat ay putulin na ito ng tuluyan. Ang araw na iyon ang unang pagbubukas ng linyang hilaga. At iyon din ang araw ng kasal ni Shen Yanshen at Fang Yuru. Dobleng selebrasyon. Ngunit hindi ko lang alam kung sa araw na iyon ay hawak ba ng sandata si Shen Yanshen at itututok sa sarili niyang ulo o sa ulo ni Fang Yuru. 3 araw na lang bago ang pag-alis papuntang Thailand. Kampante siyang nagpalit ng tsinelas. Natila ba siya ang tunay na may-ari ng bahay na ito? At 1. Ito ay espesyal na ipinabili ni Shenje at ipinadala pagaling Pransya. Pinakamataas na uri ng pabango. Napakabait talaga ni Yanshen. May allergy ako sa mga pabango ngayong buntis ako. Alam iyon ni Shen Yanshen. Minsan, pagka-uwi niya galing sa isang pagtitipon, may amoy siya ng pabango ng ibang tao. Agad akong nahirapang huminga noon. Binuhat niya ako at nagmamadaling isinugod sa ospital. Hindi siya humiwalay sa tabi ko buong gabi. Simula noon, bago siya umuwi-tuwid, naliligo muna siya at nagpapalit ng damit. Ngayon, hinayaan niya pa si Fang Yuru na magpadala nito. Maaaring nakalimutan na niya ang tungkol sa akin. O baka ginagamit lang ni Fang Yuru ang pangalan niya para sadyang inisin ako. Iwan mo na lang dyan, masama ang pakiramdam ko sa anumang amoy kamakailan. 1-1. Sa pagpunta mong ito sa Thailand, mananatili ka doon ng ilang buwan. Kampante ka talaga. Naiwan dito ng mag-isa si Shenje. Ano naman ang dapat kong ikabahala? Busy siya sa negosyo. At nandoon ka naman sa kumpanya para tulungan siya. Sa bagay, nitong mga nakaraang araw, umaasa talaga sa akin si Shenje. Wow, ang ganda naman ng pulseras na jade na ito. Ang linaw nito mukhang napakamahal at dekalidad. Sa susunod na linggo, sasamahan ko si Shenje sa isang napakahalagang business dinner. Pwede ko bang hiramin para isuot? Kung gusto mo, kunin mo na, sa iyo na iyan. Ito yung dinala ni Shen Yanshen. Noong nakaraang buwan, dinala niya ito. Noon, basta na lang niya itong inilapag sa mesa. At nakita ko. Sabi niya, regalo raw iyon para sa pagbubuntis ko. Pero ngayon, malinaw na binili talaga iyon para kay Fang Yuru. Naunahan ko lang siya. Talaga, maraming salamat sa iyo. Kapag nalaman ni Shenje na napakabait mo sa akin, tiyak na matutuwa siya. Ipinadala ito ni Yuru. Sabi niya ay ipinabili mo raw talaga ito para sa akin. Pasensya na, naging busy ako kaya nakalimutan ko ang tungkol sa allergy mo. Mabuti rin naman ang hangarin ni Yuru. Huwag mo na siyang sisihin. Ang yaya sa Thailand ay nakausap na. Isa siyang batikang Chinese nani. Napakahusay niyang magluto ng sabaw para sa mga bagong panganak. Tinitigan ko ang himay na isda sa aking mangkok. At biglang bumaligtad ang sikmura ko. Ang mapagkunwari niyang paglalambing ay nagdudulot sa akin ng matinding pagkasuklam. Gaano kaya kamanhid ang isang tao para magawang magplano ng kasal sa ibang babae? Habang perpektong nagkukunwari sa harap ko. Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang ihatid kita sa ospital para magpatingin? Wag na, sinipa lang ng baby ang sikmura ko. Mahal, ngayong aalis ka na. Mamimiss talaga kita. Kung mamimiss mo ako, sumama ka na lang sa akin. Hindi ba't hindi ako makakaalis dahil sa trabaho? Kapag natapos na ang lahat ng ito, ako mismo ang pupunta. Para sunduin kayong mag-ina. Shen Yanshen, hindi na darating ang araw na iyon. Isang araw bago ang pag-alis. Hindi pumasok sa opisina si Shen Yanshen, isang bagay na bihirang mangyari. Sinaluhan niya ako sa huling check-up ko. Maayos ang paglaki ng baby. Tingnan mo, ang likot ng maliliit niyang kamay at paa. Mahal, tingnan mo. Ito ang anak natin. Nakita ko ang larawang iyon. Pati na ang pagnanasang kumislap sa kanyang mga mata.
Habang nakatingin siya, ang larawan ng ultrasound ng sarili kong anak. Habang nagnanasa siya sa katawan ng ibang babae. May emergency sa kumpanya. Kailangan ko lang asikasuhin. Mag-isa na lang akong magtataksi papuntang bangko. Ang huling bahagi ng perang nakuha sa pagbebenta ng mga ari-arian ay ililipat ko na lahat sa mga account sa ibang bansa. Mahal, ibinili kita ng paborito mong pink hydrangeas. Advance na pagbati para sa ligtas mong paglalakbay. Napakatahimik ng pagkain naming ito. Mukhang maganda naman ang gana ni Shen Yanshen. Nakadalawang mangkok siya ng kanin. Ubus din ang mga abalon sa mesa. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa balkonahe para sumagot ng tawag. Nakaupo ako sa sala at rinig na rinig ko ang lahat. Iyong wedding ring na pinili mo ang kukunin natin. 10 karat na pink diamond. Ayos na rin ang venue, wala nang problema. Bukas, sa oras na sumakay na siya ng eroplano. Magsisimula na agad kaming mag-ayos dito. Baby, pasensya na kung nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Sa kasal, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamarangyang ginang Shen. Napakalambing pa rin ang boses niya. Gaya noong nililigawan pa niya ako. Sa harap ng iba, siya ang kinatatakutan ng lahat. Ang prinsipe ng Timog Silangang Asya. Sa harap ko lang siya nagiging malambot. Pero ngayon, ang espesyal na pagtrato na iyon ay ibinigay na niya sa iba. Bakit ka lumabas? Malakas ang hangin sa labas. Shen Yanshen. Paano kung sabihin kong ayaw ko nang umalis? Pwede bang dito na lang ako? Wan, huwag ka nang magbiro. Nakaayos na ang ospital, doktor, at mag-aalaga sa iyo. Ang mga pasilidad doon ay di hamak na mas maganda kaysa sa hilagang hangganan. Alam mo naman iyon, di ba? Paano ako mapapanatag kung dito ka manganganak? Makinig ka sa akin. Huwag mong ipagsapalaran ang katawan mo. At ang ating anak. Siya mismo ang sumira sa lahat ng pagkakataong. Maayos pa ang lahat sa pagitan naming dalawa. CJ, susundin kita. Mag-message ka sa akin pagdating mo sa Thailand. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Ikaw din. Umandar na ang sasakyan. Patungo sa timog. Hindi na ako lumingon pa kahit isang beses. Ginang Lin, sigurado na po ba kayo? Kapag naging matagumpay ang pagpapanggap na patay, mawawala na ang pagkatao ni Lin Qingwan sa mundong ito. Sigurado na ako. Shen Yanshen, paalam na habang buhay. Nakasulat doon ang bago kong pangalan, Lin Qing. Tuluyan ang naglaho si Lin Qingwan. Ginang Lin, binabati kita sa iyong bagong simula. Salamat. Sa tulong ng kanilang mga plano, sumakay ako sa ibang sasakyan. Lumipat sa isang bangkang pangingisda. At sumakay ng pribadong eroplano patawid sa mga hangganan ng 4 na bansa. Hanggang sa makarating ako sa Norway. Sa lupain na iyon ng yelo, tuluyan ko ng pinutol ang ugnayan ko sa nakaraan. Ginoong Shen, ang sasakyan niyo sa highway papuntang airport ay naaksidente ng malubha. Patay agad ang may-ari ng sasakyan. Ang mga manloloko talaga sa panahon ngayon. Lalo na silang nagiging talamak. Shenji, kaninong tawag iyon? Manloloko lang, huwag mo nang pansinin. Bakit ganyan ang suot mo? Kung gusto natin ng excitement, dapat ay itodo na natin ito. Talagang mapang-akit. Sa panaginip, ayaw na sa kanya ni Lin Qingwan. Nawala ang bata. Bumagsak din ang kumpanya. Bumalik siya sa pagiging walang-wala. Nagbago ang eksena. Sa panaginip, bumalik siya sa pagiging ahente sa kasino. Bagaman ganoon din naman ang buhay niya noon. Pero noong oras na iyon, kasama niya si Lin Qingwan, na nagpapalakas ng loob niya. Pero ngayon, ayaw na rin sa kanya ni Lin Qingwan. Nag-iisa siya sa kawalan ng pag-asa. Nilalamon ng dilim. Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nakapatay. Nang marinig ang malamig at mekanikal na boses, kumaba ang kanyang dibdib. Umabot sa sukdulan ang kanyang takot. Hindi kailanman pinapatay ni Qingwan ang kanyang telepono. Lalo na kapag nagbibiyahe sa malayo. Sa sandaling lumapag ang eroplano, magpapadala agad siya ng mensahe sa akin para sabihing ligtas siya. Ito ang pangako namin sa isa't isa na hindi nagbago sa loob ng 9 na taon. Na hindi hahayaang mag-alala ang bawat isa. Mga 2 oras lang ang biyahe patungong Thailand. Kahapon ng umaga ang flight niya. Kahit isama pa ang paglapag, pagdaan sa customs at pagpunta sa hotel. Dapat kahapon ng hapon pa lang ay may balita na. Bakit napakatahimik? Walang kahit ano. Sandali. Baka galit lang siya. Dahil hindi ko siya sinamahan sa Thailand. Nang ihatid ko siya sa sasakyan kahapon ng umaga. Napakalamig ng reaksyon niya. Kung noon yun, tiyak na iyakapin niya ako at maglalambing. At sasabihing mamimiss niya ako. Pagkatapos ng kasal, lilipad ako roon para amuin siya at magiging maayos din ang lahat. Basta babae, bilhan mo lang ng kung ano-ano. Magsabi lang ng ilang matatamis na salita at mawawala rin ang galit. Ganoon naman palagi sa nakalipas na mga taon.
Sa paglipas ng mga taon, lalong tumataas ang posisyon ko. Kaya natural lang na maging marangya ang kasal. Masyadong matigas ang ulo ni Lin Qingwan. Hinding-hindi siya nagpapakumbaba. Hanggang ngayon, tingin pa rin niya sa akin ay yung dating utusan lang. Sa kanya, hindi ko maramdaman. Ang sarap ng pakiramdam na may umaasa at sumasamba sa akin. Pero kayang ibigay yun ni Fang Yuru. Ang suot na pangkasal ni Fang Yuru ay in-order niya mula sa Milan 3 buwan na ang nakalipas. Ito ay strapless, hapit sa baywang at may mahabang lailayan. Na maihabang 3 metro. Bagay na bagay talaga sa kanya. Mukha siyang isang magandang manikang porselana. Hay! Hindi ba't si Lin Qingwan ang asawa ni Shen Yanshen? Ano namang katakataka roon? Mabigat ang stress ng mga lalaki. Ano namang masama kung may iba pang nag-aalaga sa kanila? Pero masyadong lantaran si Boss Shen. Hindi ba siya natatakot na malaman ito ni Lin Qingwan at magwala? Kahit malaman pa niya, ano namang magagawa niya? Maraming babae ang naghahangad sa posisyon ng pagiging ginang Shen. Sa tingin mo ba ay makikipag-divorce siya dahil lang sa maliit na bagay na ito? Huwag kang maging uto-uto. Kung paano ko siya sinamahan na magsimula sa wala noon. Kung paano ako nagbuntis at nanganak para sa kanya. Walang sinumang nagmamalasakit doon. Sa dami ng mga bisita rito. Nariyan ang mga kasosyo sa negosyo ni Shen Yanshen. Mga kasamahan sa underworld. At mga kakilala sa gobyerno. Sanay na ang lahat sa ganitong eksena. Ang isang lalaking may kapangyarihan at impluensya. Na may kinakasamang ibang babae sa labas. Basta't binibigyan ang legal na asawa ng sapat na pera at posisyon. Para sa kanila, itinuturing na itong may pananagutan at tapat. Oy, Boss Shen. Pagbati po sa inyo. Napakaganda po ng misis ninyo. Bagay na bagay po kayo. Para sa mga susunod na negosyo ni Ginoong Shen. Aasahan namin ang inyong patuloy na gabay. Binabati namin si Ginoong Shen at ang kanyang asawa, magkaroon sana kayo agad ng anak. Naway maging habang buhay ang inyong pagsasama. Panandali ang aliw lang si Fang Yuru. Hindi siya karapat-dapat na magbuntis at magsilang ng mga anak niya. Si Lin Qingwan lang ang tanging karapat-dapat na makasama niya. Para tanggapin ang lahat ng pagbating ito. Bata at masunurin si Fang Yuru. Marunong maglambing. At mapangahas din. Siya ang nagsilbing katuwang niya sa loob ng ilang taon. Ang babaeng itinatago niya sa labas para pakinggan siya. Ang kasalang ito ay paraan lang niya dahil nakikita niyang masunurin si Fang Yuru. Isang paraan lang para suyuin ito. Pero ngayon, bigla siyang nakaramdam ng matinding inis. Ang pakiramdam na tila may kulang sa kanyang puso ay hindi nawawala simula pa kagabi hanggang ngayon. Sa katunayan, lalo pa itong tumitindi. Hindi ko pa rin sinasagot ang kanyang mga mensahe. 9 na taon na ang nakalipas noong nagpakasal kami. Noong panahong hindi pa siya yumayaman. Kakaahon lang niya mula sa kapahamakan. Puno ng sugat ang buong katawan. At wala man lang siyang mailabas na kahit 500 piso sa bulsa niya. Kahit ang 9 na pisong bayad sa papeles, ako pa ang naglabas. Walang kasalan. At wala ring singsing. Noong panahong iyon, hindi man lang kami makakain ng maayos na pagkain. Sabi ko, okay lang. Balang araw ay magkakaroon din tayo ng lahat. Kalaunan, nagkaroon nga siya ng lahat. Binigyan niya ako ng mansyon at mamahaling sasakyan. Binigyan niya ako ng perang hindi maubos-ubos. Pero ang tanging hindi niya naibigay sa akin ay ang kasal. Sabi niya, kapag matatag na ang negosyo ay gagawin namin ito. Pero habang lumalaki ang negosyo, ang pangakong iyon ay paulit-ulit na naantala. Nang maalala niya ito kalaunan, naisip niyang matagal na kaming mag-asawa. At ang paggawa ng ganoong bagay ay masyadong madrama. Kaya hinayaan na lang niya at parang walang nangyari. Ngayon, 8 buwan na akong buntis. Pero ang kasal ay wala pa ring katiyakan. Sa halip, dahil lang sa paglalambing ni Fang Yuru na nagsabing, Ginoong Shen, gusto ko pong magsuot ng wedding gown para sa inyo. Ay agad siyang pumayag. At para rito, hindi siya nag-atubili. Naipadala ako, ang kanyang asawang malapit ng manganak. Sa ibang bansa para doon maghintay ng panganganak. Ginoong Shen Yanshen. Tinatanggap mo ba? Si binibining Fang Yuru bilang iyong asawa. Sa hirap man o sa ginhawa. At hindi siya iiwan kailanman. Ginoong Shen. Opo, tinatanggap ko. Kapag humupa na ang galit ni Lin Qingwan, ibibigay ko rin sa kanya ang kanyang kasal. Hindi kailangan ganito kagarbo. Simple lang ay sapat na. Maghahanap lang ako ng tahimik na manor sa hilagang hangganan. At imbitahan ang ilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Gusto niya ng mga hydrangea. Kaya maglalagay ako ng maraming hanay ng mga kulay rosas na bulaklak. Mas maganda iyon kaysa sa mga pulang rosas na nakapaligid dito. Siguradong matutuwa siya, di ba? Siguradong matutuwa siya. Dahil 9 na taon na niyang hinihintay ang kasalang ito. Sa pag-iisip ng ganoon, ang kaunting guilt sa puso ni Shen Yanshen ay nabawasan ng malaki. Nararamdaman pa nga niya na naging maayos ang kanyang mga plano. Isang kasal para pasayahin ang kabit. At isa pang kasal para suyuin ang asawa, parehong panalo. Ngayon, maaari na ninyong halikan ang bride. Sino rito si Shen Yanshen? Ako iyon. Sino po sila? Maaari bang itanong kung si Lin Qingwan ang inyong asawa?
Biglang kinabahan si Shen Yanshen. Opo, siya ang asawa ko. Kahapon ng umaga, alas 9:40. Nagkaroon ng isang malalang aksidente sa Airport Expressway. Isang may batch at isang sasakyang lumabag sa lane. Isang malaking truck ang nagbanggaan. Nasunog at sumabog ang sasakyan. Agad na namatay ang mga nasa loob nito. Base sa impormasyon ng rehistro ng sasakyan at mga gamit na naiwan sa pinangyarihan, kinukumpirma namin na ang nasawi ay si Ginang Lin Qingwan. Dahil hindi po namin kayo makontak sa telepono, minabuti na po naming pumunta rito para mag-abala. Opisyal. Nagkakamali kayo. Ang asawa ko ay nasa Thailand at maayos ang kalagayan niya. Hindi ito maaari. Siguradong niloloko niyo lang ako. Ginoong Shen, pakitingnan niyo na lang po ang ebidensya. Kahit na nagbago pa ang itsura nito, malinaw pa rin itong makikilala. Ito ay isang babaeng kabuwanan na sa pagbubuntis. Kahit na hindi na makilala ang mukha, ang singsing ay hindi man lang nagbago sa kabila ng tindi ng init. Ito ang singsing na siya mismo ang pumili. Ang wedding ring na binili para kay Lin Qingwan. Paanong hindi niya ito makikilala? Hindi ito possible. Hindi siya ito. Hindi siya ito. Ang flight ng asawa ko kahapon ng umaga ay papuntang Thailand. Ako mismo ang naghatid sa kanya sa sasakyan. Paano siyang mamamatay ng ganoon? Siguradong nagkamali lang kayo. Kung ganoon, tugma ang lahat ng oras. Ginoong Shen, nakuha na po namin ang mga footage sa daan. Matapos umalis ng may batch na ito sa inyong bahay, diretso itong bumaybay patungong timog. Nang malapit na sa airport, mga 2 kilometro na lang ang layo nang mangyari ang aksidente. Bukod pa rito, sinuri rin namin ang Thailand. Pagdating sa kanilang mga immigration record, kahapon at ngayong araw, wala kaming nakitang impormasyon ng pagpasok ni Ginang Lin Qingwan. Malinaw na sa lahat ang nangyari. Patay na talaga si Lin Qingwan. Ginoong Shen, may isa pa pong bagay. Ito po ay nakuha sa pinangyarihan ng aksidente. Naka-recover ang technical department ng ilang datos. Nakita namin na mayroong isang hindi na ipadala na video sa loob nito. Anong video? Shen Yanshen. Kapag napanood mo ang video na ito, maaaring magulat ka ng husto. Pero hindi ko na talaga kayang patuloy na tulungan ka sa paggawa ng mga karumal-dumal na bagay na ito. Hindi ko rin alam kung ang video na ito ay maipapadala ko ba, o baka mamatay na ako bago ko pa ito ma-post. Pero para sa ikabubuti ng ating anak, kailangan ko itong isiwalat. Ang kontrolado mong iligal na operasyon sa ibang bansa. Mula Hilagang Hangganan hanggang Bangkok. Napakarami mong kinuhang maruming pera. Maraming pamilya ang sinira mo. At kapag naiisip ko ang anak ko, kailangan kitang isumbong. Ang mga listahan ng transaksyon, mga mamimili at tracking numbers ay lahat nakatago sa aking safety deposit box sa bangko ng Hilagang Hangganan. Kung sakaling may mangyaring masama sa akin, sana ay may maglabas ng katotohanan. Ginoong Shen. Ngayon, may sapat kaming dahilan para paghinalaan. Nasinaktan mo ang iyong asawa at ang pagbibiyahe ng mga mapanganib na kagamitan. Sumama po kayo sa amin sa presinto. Sino ba sa mundong ito ang may malinis na kamay? Ngayong huli na si Shen Yanshen. Takot silang lahat na madamay. Bigla kong naalala na may kailangan pala akong asikasuhin sa bahay. Mauuna na po ako. Bilisan nyo. Huwag kayong makisangkot sa kahit anong gulo. Hoy, huwag kang magmadali, hintayin mo ako. Alam na niya ang lahat. Alam na niya ang tungkol sa kasal na ito. Pero wala siyang sinabi kahit ano. At pagkatapos, tahimik niyang pinlano ang lahat. Ano man ang mangyari. Basta't hindi siya ang biktima, ayos lang. Basta't ligtas siya at ang baby, sapat na iyon. Hayaan na, hindi ko siya sinisisi sa pagiging matigas ang ulo. Ang mga hawak na ebidensya ay higit pa sa inaakala niya. Ang mga transaksyon sa mga account sa ibang bansa. Ang mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga mamimili. Bawat isa ay nakaturo sa kanya. Ang pinaka-nakamamatay ay ang video na iyon. Si Lin Qingwan sa video. Saan yun ang isang kaawa-awang biktima ay kinuha ang lahat ng mga pangyayari at ibinintang ang lahat ng kasalanan sa kanya. Habang nililinis ang sarili niyang pangalan ng walang bahid. Ginoong Shen, ang mga nilalaman ng video. Inaamin mo ba o hindi? Hindi siya makapangatwiran. Dahil ngayon, wala na talagang ebidensyang magpapatunay sa kabilang panig. Isa lang ang gusto niyang kumpirmahin sa isip niya. Gusto kong magpa-vetting test. Trabaho namin yan. Susuriin namin ang pagkakakilanlan ng 3 partido. Pagkaraan ng 2 araw, nakalaya si Shen Yanshen sa piyansa. Pero nagpapatuloy pa rin ang kaso. Siya pa rin ang pangunahing suspect sa lahat. Hindi siya maaaring umalis ng Hilagang Hangganan. Bumagsak ang lahat ng kanyang mga negosyo. Ang mga taong itinuturing niyang kapatid noon. Ang lahat ng kanyang mga kasosyo ay iniiwasan na siya ngayon. Ginoong Shen, hindi maganda ang sitwasyon.
Kumpleto ang mga ebidensya laban sa inyo. Ang video, testimonya at mga record ng asawa nyo. Ibinunyag na niya ang lahat ng tracking number ng mga kargamento. At ginagawa na rin ang comparison doon. Kapag nakumpirmang ang asawa nyo nga iyon, kayo ang magiging pangunahing suspect. Nagdaos pa kayo ng kasal kasama si Binibining Fang. Ang motibo at ang tiyempo nito. Kung kakasuhan kayo, siguradong kulong kayo agad. Ginoong Shen, kailangan nyo akong pagsabihan ang totoo. Kayo ba talaga ang gumawa nito? Kapag nagsabi kayo ng totoo, doon ko lang matitiyak na mananalo tayo. Sinabi ko nang hindi ako. Pati ba naman ikaw hindi naniniwala sa akin? 2 araw at 2 gabing interogasyon. Hindi man lang siya nakapikit. Hindi man lang nakainom ng kahit isang basong mainit na tubig. Mula nang yumaman siya. Matagal na siyang hindi natatrato ng ganito kababa. Para siyang bumalik sa nakaraan. Noong siya ay isa pa lamang hamak na utusan. Ang mga araw na pinahihirapan siya ng mga malalaking boss na parang aso. Noong panahong iyon, sobrang sakit ng loob ko para sa kanya. Pinapahiran ko siya ng gamot. Ipinagtatanggol ko siya. Pero ngayon, ang lahat ng ito ay ako mismo ang nagdala sa kanya. Pero hindi niya ako masisisi. Dahil siya ang unang gumawa ng masama. Nasaan si Fang Yuru? Nakapiyansa na rin ba siya? Kung wala po kayong utos. Walang sinumang nangangahas na kumilos ng basta-basta. Kung gayon, hayaan niyo siyang mabulok doon ng ilang araw pa. Hindi iyon ang asawa ko. Tungkol naman sa ibang bagay. Ibaling niyo ang lahat ng sisi kay Fang Yuru. At sabihan ang mga tao sa loob na alagaan siyang mabuti. Gusto kong malaman kung ano ang pinag-usapan nila ni Lin Qingwan. Sa huling ilang beses na pagkikita nila. Bigla siyang may naalala. Bago ako pumunta sa Thailand. Biglang nagsimula si Fang Yuru. Na madalas makipag-ugnayan sa akin. Kahit na wala pa siyang pahintulot mula sa akin. Pumunta sa pamilya Gu para maghatid ng pabango. Akala niya noong una ay gusto lang magpasikat ng batang babaeng iyon ng palihim. Hindi niya inaasahan na talagang naglakas loob siyang gambalain ang asawa ko. Masyado ko siyang pinagbigyan. Alam ng abogado na ang salitang alagaan ay hindi literal ang kahulugan. Tapos na ang maliligayang araw ni Fang Yuru. Lumabas na ang resulta ng IE. Kumuha ang doktor ng IE mula sa bone marrow para ihambing sa sample ng dugo ni Lin Qingwan sa ospital. Isinagawa ang paghahambing. Ang konklusyon, hindi ito tugma. Agad na ipinabatid ito kay Shen Yanshen. Ginoong Shen, humihingi po kami ng paumanhin. Mali po ang naging hatol namin noon. Ginagawa po namin ang lahat para mahanap siya. Kailangan din po namin ang inyong kooperasyon. Magbigay po kayo ng anumang posibleng impormasyon. Tama ang hinala niya. Walang ibang lalaki si Lin Qingwan. Pero gumamit siya ng huwad na ebidensya ng pagtataksil. Para isisi ang lahat ng kasalanan sa kanya. Ang negosyong pinaghirapan niya sa hilagang hangganan ng maraming taon. Ay tuluyan ng naglaho at naging abo. Lahat ay naglaho na parang usok. Mag-isa siyang naupo sa silid aklatan hanggang mag-umaga. Ang huling pirma ay sa kanya. Ang sulat kamay ay katulad noong pumirma siya. 9 na taon na ang nakakaraan. Malinis at direkta ang pagkakasulat. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Talagang gusto na niyang putulin ang ugnayan sa kanya. Hindi ito dahil sa pagtatampo lang. Hindi ito laro ng paghahabol. Talagang ayaw na niya sa kanya ng lubusan. 5 araw nang nakakulong si Fang Yuru. Mula sa pagiging isang marangyang nobya, naging madungis at magulo ang hitsura. Binubuli ng mga veteranong bilanggo ang mga baguhan. Ninanakaw ang kanyang pagkain. Iniiyutan ang kanyang kumot. Nakakatanggap siya ng mga sampal sa mukha. Gusto kong makita si Shen Yanshen. Sa ika-6 na araw, may dumating din para kunin siya. Yuru, may itatanong ako sa iyo. Sumagot ka ng tapat at palalayain kita. Pero kung magsisinungaling ka, ang mga kasong ito ay sapat na para mabulok ka sa loob habang buhay. Shenje, ano bang sinasabi mo? Wala akong alam sa kahit ano. Hindi ko alam na ikaw ang may hawak ng mga account sa Hilaga. Ikaw ang pumirma sa mga dokumento ng kargamento. Ang mga bayad mula sa mga mamimili sa gitnang silangan ay dumaan din sa iyong mga kamay. At sasabihin mong wala kang alam. Lahat ng iyon ay ipinagawa mo sa akin. Hindi ba't sinabi mong, normal lang iyon na negosyo sa ibang bansa? Ako ang nagpagawa sa iyo. Yung pagpapadala ng pabango. Ako rin ba ang nag-utos niyon? Ang pagsusuot ng kanyang pantulog. Ang paggamit ng kanyang ipit sa buhok. Ang pagyayabang sa harap niya. Ako rin ba ang nag-utos sa iyo na gawin iyon? Yuru! Akala mo ba? Masyado akong naging mabait sa iyo noon. Kaya nagkaroon ka ng lakas ng loob. Nagalawin ang asawa ko. Umiiyak niyang inamin ang lahat. Kung paano niya ako pinupukaw araw-araw nang hindi nagpapakilala. Pinapadalhan siya ng iba't ibang malalaswang larawan at video. Bawat salita ay parang hinihiwa ang puso ni Shen Yanshen. Noong gabi bago ang pag-alis, nakatayo ako sa balkonahe at tinanong siya kung maaari bang huwag na siyang pumunta sa Thailand. Tinanong ko na siya noon. Binigyan ko siya ng higit sa isang pagkakataon.
Siya mismo ang sumira sa lahat. Harangan ang bawat posibleng daanan. Shenji. Nagkamali talaga ako. Masyado lang kitang minahal. Simula sa sandaling ito, wala ka ng anumang kinalaman sa akin. Maghintay ka na lang na mabulok sa loob habang buhay. Nakaligtas siya sa hinala ng pananakit. Pero ang kaso ng kumpanya ay nandyan pa rin. Hindi kayang pasanin ni Fang Yuro ang lahat ng sisi. Nasa kamay nila ang video ng testimonya ko. Ang numero ng safe sa bangko ng Hilagang Hangganan. Ang record ng kargamento mula Hilaga patungong Thailand noong ika-7 ng Mayo, 2023. Ang bawat isa rito ay matibay na ebidensya. Ang tanging hindi sigurado ay ang pagkawala ko mismo. Kung papayag lang si Ginang na lumabas at maglinis ng pangalan. At sabihin hindi siya kusang loob na nag-record ng video na iyon. May pagkakataon pa tayong mabaliktad ang kaso. Kahit na maraming ebidensya. Karamihan sa mga ito ay dumaan sa kamay ni Ginang. Kapag binago niya ang kanyang pahayag, maari nating ipasa ang lahat ng responsibilidad sa kumpanya ng kargamento. Partikular na sa mga transit point. Hindi niya babaguhin ang kanyang pahayag. Bago siya gumawa ng isang bagay, pinag-iisipan na niya ang lahat ng posibleng kahihinat na nito, dahil nagawa niyang gumamit ng peking kamatayan para makatakas. Hindi na niya ako bibigyan ng pagkakataong makabawi pa. Pagkalipas ng 2 buwan, nagising ako sa isang maternity center sa Troms. Nagising ako. Noong araw na iyon, malakas ang pagbagsak ng niebe sa labas ng bintana. Ginang Lin, isa itong lalaki. 6 na libra at 8 onsa. Napakalusog niya. Pinangalanan ko siyang Lele. Lin Lele, kinuha niya ang apelyido ko. Sana ay maging payapa at ligtas ang buhay niya habang buhay. Pero hindi siya kamukha ko. Mas kamukha niya si Shen Yanshen. Sa unang 2 taon ko sa Troms, mas mahirap ang buhay kaysa sa inaasahan ko. Ang pagod ng mag-isang nagpapalaki ng bata. Hindi maiintindihan ng sinumang hindi pa ito nararanasan. Nagsimulang magkaroon ng colic si Lele noong 3 buwan siya. Umiiyak siya gabi-gabi sa tamang oras. Kapag nagsimula siyang umiyak, inaabot ito ng 2 oras. Nandito lang si Mama. Binuhat ko siya at nagpabalik-balik sa sala. Kinanta ko ang lahat ng alam kong nursery rhymes. Mula sa wikang Chino hanggang Ingles. At hanggang sa wikang Norwegian. Minsan, nakakatulog siya sa pagod sa kaiiyak. Pero sa sandaling ilapag ko siya, iiyak na naman siya. Kaya wala akong magawa kundi buhatin siya habang nakasandal sa sofa. Para makaidlip ng sandali. Pagkagising ko, manhid na ang braso ko at wala nang pakiramdam. Kahit konting galaw lang ay napakasakit. Pero kahit gaano pa kapagod, mas panatag ang loob ko rito kaysa noong nasa Hilaga ako. Dito, walang mga nakakatakot na ingay. Walang napakaraming kaaway na nakabantay. Tanging itong 60 metrong kwadradong apartment. At itong malambot na bata sa aking mga bisig. Pagod man pero payapa ang aking puso. Napakasaya ko. At ang mga nangyari kay Shen Yanshen ay unti-unting nakarating sa aking pandinig. Sa pamamagitan ng mga balita. Hanggang sa mabuo ang buong katotohanan. Ang mga kasosyo niyang iyon. Wala man lang oras para makapag-react. Ay agad na napabagsak. Ang gulat noong taong iyon. Ay sapat na para manginig ang buong industriya. Lahat ay nanginig sa takot. Lahat ay nanginig sa takot. Lahat ay nanginig sa takot. Ang mga nahuli ay nakulong, ang mga tumakas ay nagtago. Ang mga hindi nakulong ay takot na nagretiro na sa maruming gawain. Sa naging desisyon ni Shen Yanshen, hindi na ako nagulat kahit kaunti. Ganoon na talaga siyang klaseng tao. Makasarili at sarili lang ang iniisip. Noong una, ako ang itinakwil niya. Pagkatapos ay si Fang Yuro naman ang iniwan niya. Hanggang sa pati ang mga tinatawag niyang kapatid at kaibigan ay idinamay niya. Akala niya kapag isinuko niya ang lahat ng kasamahan niya, ay makakalabas siya ng mas maaga. At makakapagsimulang muli. Pero nakalimutan niya. May sariling batas ang Golden Triangle. Hindi nila kailanman palalampasin ang isang taksil. Siguro noong isang gabi, hindi pa nagtatagal matapos siyang makalaya. Bumalik siya sa lumang distrito ng lungsod. Gusto niyang maghanap sa lumang distrito ng ilang impormanting nagtatrabaho pa. Balak niyang magtayo ng maliit na negosyo. Pero hindi niya alam na may nakamasid na sa kanya. Sa maliit na inn sa lumang distrito, nanuluyan siya ng ilang araw. At bawat labas-pasok niya ay binabantayan ng lahat. 3 araw at 3 gabi siyang nilabanan sa ospital. Bago tuluyang nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan. Pero ang katawan niya ay tuluyan ng nasira. Nag-iwan ito ng napakaraming komplikasyon. Napilay ang kaliwang binti niya. Naputol ang kalingkingan ng kaliwang kamay at hindi na idugtong ng maayos. Kaya nakabaluktot ito sa isang kakaibang anggulo. Tuwing sasapit ang tag-ulan, sobrang sakit ng kanyang mga sugat kaya hindi siya makatulog buong gabi. Ang dating boss na makapangyarihan sa Hilagang Hangganan. Ngayon ay hinihingal na kahit sa pag-akyat lang ng hagdan. Sa huli, doon siya sa lugar ng mga mahihirap umupa ng isang basement. Halos kasing laki lang iyon ng kwartong tinirhan namin. Noong ikinasal kami 9 na taon na ang nakakaraan. Madilim at mamasa-masa. May mga amag na sa dingding. Pero ang bentahe nito ay mura. Nang marinig ko ang mga ito, wala nang anumang pintig sa puso ko.
Sinubukan kong humanap sa sarili ko ng kahit kaunting awa, kagalakan, o kahit pangmutya sa sinapit niya. Pero wala talaga akong naramdaman. Ang lalaking iyon, na minahal ko ng buong puso noon. Binigyan niya ako ng mga pangakong abot langit. Nagpakita ng mga luhang tila tapat at totoo. Pero siya rin ang nagbigay sa akin ng pinakamalalim at pinakamasakit na sugat. Nagbayad na ang lahat. Wala nang pag-ibig, wala na ring puot. Tuluyan na siyang naging isang estranghero na hindi na nagbibigay ng anumang pintig sa akin. Para lang iyong may narinig ka sa tabi-tabi. Tungkol sa kamalasan ng isang taong hindi mo kilala. Mapapabuntong hininga ka lang ng panandalian. Pagkatapos ay itutuloy mo na ang sarili mong buhay. Pero hindi ko akalain na hindi siya kailanman sumukong hanapin ako. Sa ika-7 taon ko sa Troms. Ang 7 taon ay sapat na. Para ang isang sanggol na nasa lampin pa noon. Ay maging isang batang nag-aaral na at marunong nang sumagot sa akin. Sapat na rin iyon para ang pangalang Lin Qingwan. Ay ibaon ko na ng malalim sa lupa. At tamnan ng mga bulaklak sa ibabaw nito. Nagbukas ako ng isang katamtamang laki na bookstore. Ang perang inilipat ko noong panahong iyon ay sapat na para hindi na ako mag-alala sa pagkain at damit habang buhay. Pero sadyang hindi lang ako mapakali ng walang ginagawa. Ang pangalan ng bookstore ay Gotnat, na ang ibig sabihin ay magandang gabi sa wikang Norway. Hindi kalakihan ang pwesto. May 2 palapag ito. Sa unang palapag ay ang mga libro. At sa ikalawang palapag naman ang tirahan. Ang mga bookshelf ay ako mismo ang bumuo. Ang mapusyaw na asul na pintura sa dingding ay tulong ng matandang babaeng taga-Norway sa kapitbahay. Siya ang tumulong sa pagpipinta. Ang pangalan niya ay Ingrid. Mahigit 70 taong gulang na siya. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa. Mag-isa siyang nakatira sa isang gusali. Isang puting bahay na punong-puno ng mga rosas. Pagkapanganak kay Lele, siya ang unang kapitbahay na kumatok sa pinto. May dalang isang malaking mangkok ng nilagang tupa. Sabi niya, kailangan ng bagong ina ng mainit na pagkain. Noong panahong iyon, banyaga ako sa lugar na ito. Ang alam ko lang sa wikang Norwegian ay salamat at paalam. Wala ring alam na Ingle si Lola Ingrid. Kaya nagkakaintindihan lang kami sa pamamagitan ng mga senyas at ngiti. Marami siyang naitulong sa akin. Mula sa pagpapalit ng diaper ni Lele, hanggang sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina. Kailanman ay hindi siya nagreklamo. Nang lumaon, unti-unti na akong natutong mag-Norwegian. At nang nakakausap ko na siya, doon ko nalaman na guro pala siya sa mataas na paaralan noong bata pa siya. Nagtuturo ng panitikang Norwegian. Ipinaaalala mo sa akin ang kabataan ko. Mag-isa rin akong nagpalaki ng anak. At kailangang magsimula muli sa lahat. Ano pong nangyari sa inyo pagkatapos? Naging maayos ang buhay ko. Magiging ganoon din ang sa iyo. Ngayon, totoo nga ang sinabi niya. Lalong gumaganda ang buhay ko. Sa loob ng 7 taong ito. Hindi naman sa wala akong mga manliligaw. Pero ang tanging lalaking naramdaman kong makakasama ko ng matagal ay iisa lang. Siya si Anders. Nagpakita siya noong 4 na taong gulang na si Lele. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Tubong Troms. May-ari ng isang tindahan ng mga gamit pang outdoor sa sentro ng lungsod. Nagbebenta ng mga kagamitan sa skiing at pag-akyat sa bundok. Unang pagkikita namin noon ay isang gabing malakas ang buhos ng nyebe. Pasara na ang bookstore noon. Pumasok siya sa pinto. Punong-puno ng nyebe ang kanyang buhok. Para siyang isang naglalakad na snowman. Sabi niya, gusto niyang bumili ng isang libro para sa kanyang pamangkin. Tungkol sa mga ibon sa Arctic. Taga-China ka ba? Opo. Nakapunta na ako sa China ng 1 beses. Ang sasarap ng pagkain sa Beijing at Shanghai. Napakasarap talaga. Nadagdagan ako ng 5 kilo pagbalik ko. Pagkatapos nyon, naging madalas na ang pagpunta niya sa bookstore. Minsan para bumili ng libro. Minsan naman ay para lang magkape. Kinalaunan, isinama niya si Lele para mag-ski. Dati siyang instruktor sa skiing. Kaya napakahaba ng pasensya niya sa mga bata. Noong nadapa si Lele at umiyak ng malakas. Nanatili lang siya sa tabi nito at matyagang inalo. Hinintay na kumalma ang bata bago nagpatuloy sa pagtuturo. Habang pinapanood ko sila, naisip ko na napakagandang tingnan ang tagpong iyon. 3 taon akong niligawan ni Anders. Sa loob ng 3 taong iyon, hindi niya ako kailanman minadali. Alam niyang hiwalay ako sa asawa. At si Lele ay anak ko sa dati kong asawa. Sa 7 taon niyang pananatili sa tabi ko, hindi niya kailanman inusisa ang nakaraan ko. Isa kang misteryosong babae. Mula sa silangan. Kapag handa ka nang buksan ang iyong puso. Narito lang ako palagi. Hindi siya yung tipo ng manliligaw. Na mapusok o madrama. Ang paraan niya ay napaka-Norwegian. Nagtatanggal ng nyebe sa harap ng pinto ko tuwing taglamig. Nag-aayos ng tumutulong tubo tuwing tag-init. Minsan ay nagdadala siya ng mga ligaw na bulaklak. At sasabihing napulot lang niya sa tabi ng daan. Noong nagkasakit si Lele, mas mabilis pa siyang kumilos kaysa sa akin. Maingat niyang ipinapaliwanag sa doktor ang mga sintomas. Inakala pa nga ng nurse na siya ang tatay ng bata. Bago pa man ako makapagpaliwanag, natural na siyang tumugon nang tawagin siyang, "Itong tatay na ito. Pakipirmahan po rito." Hindi pa sa ngayon. Pero hindi natin alam sa hinaharap. Sa loob ng 3 taong ito, patuloy siyang naghihintay.
Alam niya na ang isang bigong kasal ay nagtatayo ng matatayog na pader sa puso ng isang tao. Kaya naman, hindi siya kailanman kumatok. Ginamit niya ang mahigit 1,000 araw ng pagsasama para patunayan na siya ang taong makakapaghilom sa akin. Nang mag-aanim na taon na si Lele, sa wakas ay pumayag na rin ako. Hindi dahil sa ako'y naantig. Hindi dahil sa pakiramdam na kailangan ko siyang bigyan ng kasiguruhan. Kundi dahil isang araw ay bigla ko na lang na-realize na matagal ko nang hindi napapanaginipan ang bagay na iyon. Maraming taon ko ring napanaginipan iyon. Napanaginipan ko ang sarili ko sa hapag ng negosasyon sa Hilagang Hangganan. Na nakikipagtalo at humahampas sa mesa. Napanaginipan ko si Fang Yuro na suot ang aking pantulog. Habang nakaupo sa kama ng aking kasal at tumatawa. Kalaunan, hindi na ito naulit. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero tuluyan nang naglaho ang mga panaginip na iyon. Napalitan sila ng Aurora Borealis. Nang nakangiting mukha ni Lele. At pati na rin ni Anders. Ang anino niya habang nakayuko sa may pinto at inaayos ang balangkas ng puno. Ikinuwento ko ito kay Lola Ingrid. Tumahimik siya sandali. At nagsabing, maligaya ako para sa iyo, sa wakas ay magaling ka na. Nang gabing iyon, ipinagluto ko si Anders. Hindi ito marangyang handaan. Braised ribs at ginisang gulay lang. At isang mangkok ng sabaw ng kamatis at itlog. Pagkatapos niyang kumain, sinabi ko sa kanya, maaari nating subukan. Ang mahigit 40 taong gulang na Norwegian na ito ay naglapag ng kanyang mga chopsticks. At namula ang kanyang mga mata. Mula nang maging kami ni Anders. Hindi naman gaanong nagbago ang aming buhay. Nakatira pa rin siya sa sarili niyang bahay. Habang kami naman ni Lele ay nasa itaas ng bookstore. Nagkakasama kaming kumain ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At namamasyal kasama si Lel tuwing weekend. Paminsan-minsan ay natutulog siya rito. At kinaumagahan, ipinagluluto niya si Lele ng almusal na Norwegian. Tinapay, keso, hiwa ng pipino at smoked salmon. Hindi ako nagmamadaling makipag-live-in. Lalong hindi ko binabanggit ang kasal. Hindi rin nagmamadali si Anders. Sabi niya, ang kasal ay isang pirasong papel lang. Ang mahalaga ay hindi ang papel, kundi ang mga bagay na hindi kayang isulat doon. Pero ang nanay niya ang tila nagmamadali. Tuwing kakain ako sa bahay nila, palaging nagpapahiwatig ang matanda at nagtatanong. Kailan niyo ba balak mag-settle down? Kumain ka pa ng marami. Ningiti lang si Anders sa tabi. Ipaglalagay ako ng pagkain. At ibahin ang usapan. Gustong-gusto siya ni Lele. Mula noong 4 na taong gulang pa lang siya. Tinatawag na niya itong Tito Anders nang may paglalambing. Minsan, tinanong ko si Lele. Gusto mo ba na si Tito Anders? Ang maging tatay mo. May tatay na ako, no? Ang tatay ko ay isang superhero. Lumilipad siya sa langit. Pumunta siya sa outer space para iligtas ang mundo. Ang kwento tungkol sa superhero papa na inimbento ko noon ay kabisadong-kabisado na niya. Sa huli, seryoso pa siyang nag-conclude. Pero marami ring alam gawin si Tito Anders. Astig siya, pero astig din ang tatay ko. Mahal ko rin siya. Maaari bang magkaroon ng 2 tatay si Lele? Sa loob ng maraming taon, halos hindi ko na naisip ang mga nangyari sa Hilagang Hangganan. Ang babaeng nagangalang Lin Qingwan. Ang asawa ng boss na nakipagsapalaran sa Hilagang Hangganan. Ang hangal na asawang ibinigay ang lahat para sa asawa. Pero pinagtaksilan lang niya. Parang napakatagal na yon. Mga bagay na nangyari noon pa. Sobrang tagal na parang mula pa sa kabilang buhay. Pero may mga nakasanayang nakaukit na sa buto. Na hindi na mabura. Halimbawa, hindi ako kailanman nagbanggit kahit kanino. Tungkol sa aking nakaraan. Dito sa Troms. Ang alam lang ng lahat ay ako si Lin King. Isang solong ina mula sa China. Na nagbukas ng isang bookstore. Mabait ang loob. At may magandang panlasa sa pagpili ng mga libro. May magandang panlasa sa pagpili ng mga libro. Tinuruan ko si Lele ng Mandarin, Norwegian, English at Frances. Pero sadyang inilagay ko ang Mandarin. Sa pinakahuling prioridad. Sa pinakahuling prioridad. Hindi dahil hindi ito mahalaga. Kundi dahil kung sakaling may hindi inaasahang bisitang dumating sa aming pintuan. Magagamit ko ang wikang hindi naiintindihan ni Lele. Para mabilis na makipag-usap sa kanila. Isa pang halimbawa. Buwan-buwan kong sinusuri ang lahat. Ang seguridad ng mga account sa ibang bansa. Tinitiyak na ang bawat sentimo ay ligtas na nakatago roon. Kahit na ang lahat ng tungkol kay Shen Yanshen noon ay wala nang kinalaman sa akin. Hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Ang perang ito ay para kay Lele. Hindi ito maaaring magkaroon ng anumang aberya. Pero hindi ko akalain kung ano ang kinatatakutan ko. Iyon ang mangyayari. Nang araw na iyon, sa harap ng bookstore, nakakita ko ng isang pamilyar na anino. Karaniwang hapon noon ng Martes. Mahaba ang taglamig sa Troms. 3:00 pa lang ng hapon ay madilim na. Bigla akong nakaramdam na parang may nagmamasid sa akin. Parang may nakatayo sa pinto. Hindi gumagalaw at nakatitig sa akin. 7 taon kaming hindi nagkita. Tanda na niya. Mukhang nasa 50 anyos na. Ang sugat mula sa patalim ay nag-iwan. Sa kanya ng kapansanan. 1-1.
Mama, sino po siya? Siya si Ginoong Shen. Anak ko lang siya. Pakiusap, umalis ka na. Anak mo lang. Bakit kamukhang-kamukha ko siya? Kinabahan ako. Ang mga katangian sa mukha ni Lele, lalo na ang mga mata, ay halos kaparehong-kapareho kay Shen Yanshen. Habang lumalaki siya, ang mga bakas ng jin sa kanyang mukha ay hindi na maitatago. Masyado ka lang nag-iisip. Masyado lang nag-iisip. Wan, tingnan mo siya. Pagkatapos ay tingnan mo ako. Sabihin mo sa akin. Guni-guni lang ba ito? Mama, siya po ba ang superhero, Papa? Hindi, baby. Umakyat ka na sa itaas. Pero, akyat. Wan, ano ng pangalan niya? Anong baitang na siya sa paaralan? Kumusta naman ang mga grado niya? Kasing tigas din ba ng ulo mo ang ugali niya? Tama na, Shen Yanshen. Anong karapatan mong itanong ang mga bagay na yan? Noong ipinatapon mo ako sa kailan? Para manganak ng mag-isa. Bakit hindi mo tinanong kung ayos lang ba ako? Noong kayo ni Fang Yuru ay naghahanda para sa inyong kasal. Bakit hindi mo tinanong kung ayos lang ba ako? Noong nakulong ako sa gitna ng malaking sunog. Ano nang ginagawa mo? Hinahalikan mo ang bago mong asawa. Ako, gusto ko lang. Kasi, naghahanap ka lang ng bagong mapaglalaruan, Shen Yanshen. Akala mo ba ay magiging katulad pa rin ako ng dati? Nasa oras na tumayo ka riyan at magsabi ng ilang salitang patawad, ay buong puso na kitang papatawarin. Umalis ka na, hindi ko kailangan ang iyong patawad. Hindi rin kita kinakamuhian. Wala na akong anumang nararamdaman para sa iyo. Sa mga mata ko, isa ka na lang estranghero. Isang estrangherong wala nang kinalaman sa buhay ko. Estranghero, sinasabi mong estranghero ako. Umalis ka na. Huwag mo nang gambalain ang buhay namin ng anak ko. Hinanap mo ba kami sa lahat ng taong ito? Kaya maaari ka ng matahimik. Ngunit hindi umalis si Shen Yanshen. Nagsimula siyang manirahan sa Troms. Hindi ko alam kung saan siya nakatira o kung ano ang kanyang ikinabubuhay. Ngunit araw-araw siyang nagpapakita. Malapit sa aking bookstore. Nakatayo lang siya sa malayo sa gitna ng niebe. Nakatingin sa bintana ng bookstore. Kailanman ay hindi siya pumasok. Nanonood lang siya mula sa malayo. Mama, nandyan na naman yung kakaibang tito. Huwag mo na lang siyang pansinin. Kilala mo ba ang taong iyon? Dati ko siyang asawa. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na kailangan. Sige, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Ito ang gusto ko kay Anders. Hindi siya kailanman nagtatanong ng paulit-ulit. At hindi rin siya namimilit. Binibigyan niya ako ng sapat na respeto at espasyo. Upang sa loob ng isang ligtas na distansya, ay makapagdesisyon ako para sa sarili ko. Ngunit hindi ganoong tao si Shen Yanshen. Kailanman ay hindi siya naging ganoon. Walang nakakaalam niya ng higit pa sa akin. 10 taon na ang nakalipas. Noong 2 taon namin sa Hilagang Hangganan, may isang bagong tauhan na hindi alam ang patakaran. Tiningnan niya ako ng 2 beses habang kumakain. Kinabukasan, nawala na ang kanyang mga mata. Si Shen Yanshen mismo ang gumawa niyon. Ipinatawag niya ang tao sa opisina. Isinara ang pinto. At sa labas, wala akong narinig kundi ang kalunos-lunos na hiyaw. Mahal, ano nang gusto mong kainin ngayong gabi? Iyan si Shen Yanshen. Kaya niyang manakit ng tao o manunog para sa iyo. Ngunit dahil lamang iyon sa kanyang kalupitan, itinuturing niyang parang basura lang ang buhay ng tao. Sa loob ng 9 na taon naming pagsasama, ang paraan niya ng pagmamahal sa akin ay isang mahaba at planadong pagkakakulong. Noong una, akala ko ay isa itong proteksyon. Ngunit kalaunan ay napagtanto ko na ang kapalit ng proteksyong ito ay ang hindi pagkakaroon ng kahit ano. Maliban sa kanya, ako ang nag-aayos ng mga account ng organisasyon. Ako ang nakikipag-usap sa mga negosyo. Mula sa hilaga hanggang sa ruta ng bangko. Ako yung tumatakbo noon kahit malaki na ang tiyan ko. Lagi niyang sinasabi na ayaw niya akong mapagod. Na nag-aalala siya sa akin. Tapos, unti-unti, ang mga bagay na pinaghirapan ko, ibinigay niya sa iba. Inalisan niya ako ng kapangyarihan. Ang lahat ng ginawa niya ay dahil lang sa takot siya, na hindi na niya ako kayang kontrolin. Takot siyang magkaroon ako ng sariling pangil. Para labanan siya. Minsan, lalabas sana kami ng mga kaibigan ko para mag-hotpot. Nakangiti niyang iniabot sa akin ang susi ng kotse. Pero bago ako makaalis, bigla siyang nagsalita ng parang wala lang. Masyadong magulo ang sitwasyon sa labas ngayon. Pasasamahin ko si Ahu sa inyo. Proteksyon daw ang dahilan. Pero ang totoo, binabantayan lang ako. Sinubukan kong lumaban. Sinadya kong hindi isama si Ahu. Pero noong araw na iyon, habang kumakain kami, biglang bumukas ang pinto ng Ihihiru mula sa labas. Masarap na talaga ang pagkain dito. Sa susunod, sasamahan na kita, mahal. Namutla ang mga kaibigan ko. Isa-isang nagdahilan para makaalis agad. Sa huli, kaming 2 na lang ang naiwan sa loob. Kasama ang kalderong iyon. At ang kumukulong maanghang na sabaw na parang nag-iisa rin.
Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Nag-aalala lang ako dahil magulo sa hilagang hangganan ngayon. Hindi ako mapakali kapag lumalabas ka. Nang walang kasamang tauhan. Shen Yanshen, kumakain lang naman ako ng hotpot. Pero ayaw kong may umaagaw sa atensyon mo ng matagal. Lalaki man o babae. Naiintindihan mo ba? Mahinahon ang boses niya. Parang nakikipag-usap lang ng maayos. Pero sa mga mata niya, wala nang puwang para tumanggi. Pag-uwi namin ng gabing iyon, kinuha niya ang cellphone ko para raw ayusin. Nang ibalik niya ito, lahat ng mga lalaking madalas kong nakakausap ay nawala na sa contacts ko. Pati na ang asawa ng matalik kong kaibigan. Nag-comment lang naman yun sa post ko. Sa social media, mukhang maayos ang aura ni Ate Juan. Lininis ko lang ang contacts mo. Masyadong maraming kung sino-sino. Hindi ligtas. Pati ba naman asawa ng kaibigan ko, buburahin mo? Asawa ng kaibigan? Bakit siya tumitingin sa mga post mo? Wala ba siyang sariling asawa? Hindi ba nagagalit ang asawa niya? Ganyan ang pag-ibig ni Shen Yanshen. Parang isang magandang damit. Nagawa sa basang semento. Sa simula, malambot ito sa katawan mo. Nagbibigay ng init at seguridad. Pero unti-unti itong tumitigas. Pabigat ng pabigat. Hanggang sa tuluyan ka ng makulong sa loob. Kahit ang paghinga mo, kailangan ng pahintulot niya. Kaya noong sumulpot si Fang Yuru, hindi na ako nagulat. Ang lalaking may ganito katinding. Pagiging mapang-angkin. Ang pag-angkin niya ay hindi dahil sa pagpapahalaga, kundi dahil sa kakulangan. Bata pa lang siya nang iwanan siya ng lahat. Tumakas ang tatay niya. Nag-asawang muli ang nanay niya. Itinapon siya sa mga kalsada ng hilagang hangganan. At lumaki sa piling ng mga kriminal. Kaya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, hindi siya nagtitiwala sa katapatan ng kahit na sino. Gusto niya akong ikulong sa kanyang mga palad. Tinitiyak sa bawat sandali na narito pa rin ako. Para lang mapatahimik ang kanyang matinding kawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit ang kasakiman ay isang balon na walang dasar. Habang tumataas ang kanyang posisyon, lalo siyang naghahangad ng mga bagong patunay. Patunay ng kanyang karisma. Patunay ng kanyang kapangyarihan. Isang mapaghiganting pambawi sa kanyang malungkot na kabataan. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na kaya niyang magkaroon ng maraming pag-ibig ng sabay-sabay. Nang hindi nawawala ang kahit isa sa mga ito. Kaya habang pilit niya akong ikinukulong, nilandi naman niya si Fang Yuru. Sa ika-4 na araw, bumalik muli si Shen Yanshen sa bookstore. Dapat dito ito nakalagay. Ito ang shield launcher ng cockpit. Hindi makinig ka sa akin. Ito ang heatsink ng makina. Dapat itong ilagay sa buntot. Nakakita ka na ba ng spaceship? Na ang heatsink ay nasa tuktok ng ulo. Siya at si Lele ay madalas magmukhang magkaibigan. Walang anumang agwat sa pagitan nila. Napakaganda ng kanilang pagsasama. Mawalang galang na po, may kailangan po ba kayo? Ako ang kanyang asawa. Siya naman si Anders. Ang aking katuwang sa buhay. Binigkas ko ang salitang katuwang ng napakalinaw. Wan, pakinggan mo ako. Ayaw kong makinig. 5 minuto lang. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, ipinapangako kong hindi na ako muling magpapakita sa harap mo. Tiningnan ko siya. Mas marami ng ugat na pula sa kanyang mga mata kaysa noong 4 na araw ang nakalipas. May malalalim at maitim na bilog sa paligid ng kanyang mga mata. Mas malala na rin ang bitak sa kanyang mga labi. Naamoy ko pa nga sa kanya. Ang amoy ng isang murang otel. Sige, pero 3 minuto lang ang ibibigay ko sa iyo. Hindi dahil sa lumalambot ang puso ko, kundi dahil gusto ko ng ang mga lumang tao at lumang issue ay matapos na sa lalong madaling panahon. Dinala ko siya sa itaas para makipaglaro. Ang dating makapangyarihang prinsipe ng hilagang hangganan. Ngayon sa harap ko, ay tila hindi mapakali at hindi alam ang gagawin. Wan, nitong 7 taon ako. 1 minuto na ang lumipas. 7 taon kitang walang tigil na hinahanap. Thailand, Vietnam, Malaysia. Halos buong timog silangang Asya ay nilibot ko na. Pagkatapos, sinabi ng investigador na ang mga ari-ari ang ibinenta mo noon ay napunta lahat sa hilagang Europa. Nagsimula akong maghanap sa Sweden, Finland, Iceland, lungsod-lungsod ang ginawa kong paghahanap. Hanggang sa noong 3 taon na ang nakalipas. Sa Oslo, may nahanap akong isang ahenteng Tsino na tumulong sa isang babaeng Tsino sa Norway na bumili ng isang apartment. Pumunta ako sa Norway. Pero hindi ikaw ang nahanap ko. Nagsimula akong maghanap muli. Hanggang sa ngayong taon ko lang nahanap ang bookstore na ito. Bakit mo ba ako hinahanap? Para pabalikin ako at baguhin ang aking testimonya. Para sabihing pinilit mo lang akong i-record ang videong iyon. Na ang lahat ng mga paratang na iyon ay kasinungalingan. Ano ba talaga ang pakay mo? Huwag mong sabihin gusto mong makipagbalikan sa akin. Sa katahimikang iyon, naroon ang isang pinaka-nakakatakot na sagot. Shen Yanshen, huwag mong sabihin gusto mong ipaalam sa akin na naghanap ka ng 7 taon. Para lang mapatawad kita. At muling makasama ka. Mahal na mahal mo ako. Na hindi mo kayang mabuhay nang wala ako, di ba? Sarkastiko ang tono ko. Pero tama nga ang hula ko. Sa susunod na sasabihin ni Shen Yanshen. Ako. Alam ko na talagang nagkamali ako.
Araw-araw akong nagsisisi sa nakalipas na 7 taon. Nagsisisi? Nagsisisi ka ba na pinagtaksilan mo ako? O nagsisisi ka na hindi mo ito naitago ng mabuti? Kaya natuklasan ko. Hinanap mo ako ng 7 taon. Hindi dahil mahal mo pa ako. Kundi dahil hindi mo matanggap. Na hindi na kita mahal. Bata ka pa lang, iniwan ka na. Itinakwil ka ng mga magulang mo. Kaya itinuring mo si Lin Qingwan bilang tanging tao sa mundong ito. Na hindi iiwan sa iyo. Inakala mo na kahit ano pa ang gawin mo. Mananatili pa rin siyang naghihintay sa iyo. Pero umalis na ako. Hindi na kita hihintayin. Iyan ang hindi mo matanggap. Hindi ganyan. Pero napakamura ng pagmamahal mo. Ang pagmamahal mo. Habang nagpapa-ultrasound ako para sa pagbubuntis ko. Nakikipag-flirt ka naman sa ibang babae. Habang buntis ako at malaki na ang tiyan ko. Lihim kang naghahanda ng kasal para sa kabit mo. Hindi ko kayang tanggapin ang pagmamahal mo. 1-1 ako. Tapos na ang 3 minuto. Umalis ka na at sana tuparin mo ang pangako mo. Huwag ka nang babalik dito kailanman. Ang batang iyon. Alam ba niyang ako ang tatay niya? Hindi mo siya anak. Nagsisinungaling ka. Payagan mo akong magpa-paternity test. May lakas ka ba ng loob? Shen Yanshen. Sapat nang ako ang napupuot sa iyo. Gusto mo bang malaman din ng bata na ang tunay niyang ama ay isang taong may masamang pagkatao? Umalis ka na para sa puso ni Lele. Ang tunay niyang ama ay mananatiling isang dakilang bayani na nagligtas sa mundo. 1-1 patawad. Sa katunayan, madalas kong naiisip sa nakalipas na 7 taon. Kung noong panahong iyon, hindi ako nakaligtas sa hilagang hangganan. At namatay na lang habang inaalagaan mo ako sa loob ng 3 buwan. Sana ay mas mabuti pa. Sa ganoong paraan, mamahalin mo ako habang buhay. Sa huli, binigo pa rin kita. Wala akong kwentang tao. Mula noon, hindi ko na muling nakita si Shen Yanshen. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. At wala na rin akong pakialam. Pero hindi ko inaasahan na itatanong siya ni Lele. Mama, bakit po kayo naging masungit sa tito na iyon? Hindi ba sabi niyo po na dapat maging magalang tayo? Masyadong matalino ang bata. Kaya sumasakit din ang ulo ng magulang. May nagawa po ba siyang mali? May nagawa po ba siyang mali? Na nagpagalit sa inyo? Yung galit na galit talaga. Huwag niyo na po siyang patawarin. Ang taong hindi gusto ni Mama. Hindi rin gusto ni Lel. CJ. Hindi siya papatawarin ni Mama.